Steady mga chong. Okay. Another day, another crawl. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ng mga upgrade parts ng MN128. No? Kung masusundan ninyo yung mga videos ko, bumili ako ng madaming parts. At bilang wala pa akong alam sa RC Hobby, kung ano-ano na lang ang pinagbibili ko, na wala naman akong ideya sa mga yan. At dahil marami nagtatanong sa akin tungkol sa mga parts ng MN128, paninindigan ko na itong pag-vlog ko, no? So, eto na. So, hindi ko na patatagalin at isa-isahin ko yung mga parts na ikinabit ko na present ngayon sa rig ko na MN128 na sa tingin ko may pakinabang sa pag-upgrade ko, no? So, kung ano yung nandito ngayon nakakabit, sabihin ko isa-isa para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mag-upgrade kayo ng MN128. Okay? So, simulan natin sa mga mechanical parts, no? So, andito yung center transmission gearbox, yung front transmission gearbox, yung metal skid plate nandito sa ilalim. Tapos meron tayong metal drive shaft. Ito, nakikita nyo to. Tapos meron tayong metal rod, adjustable metal rod. Ito, so ito yung metal drive shaft. So nasa loob na to. Kasi ito yung metal rod. Tapos metal body stand. Ito, nasa taas na to. Tapos metal shock mounts. Ito. Tapos meron tayong metal front and rear bracket servo motor. So ito yun yung pinagkakabitan, no, ng metal rod. Tapos front and rear axle bridge assembly. So ito yun yung pinaka-assembly na to. Yan, isang buo na yan. Tapos 1.9 inches deep dish na beadlock rims, no? Ito. Tapos 90mm rubber tires. So ito yung pinakalabas. So magkahiwalay ka pang binili yan, no? So sa electronics naman, bumili ako sa Neve RC kasi nung set na yan, no? So binili ko sa Neve RC, isang set na siya ng brushless motor na 24,000 kV. Tapos AM32 45A ESC na Neve RC. Tapos 7 channel na transmitter. Teka, wala sa akin ngayon dito. Teka, wait lang, pat. So ito yung 7 channel transmitter ng Neve RC na nakaset kasama ng mga receiver tsaka ng ESC, no? Ito yung Neve RC. Tapos 16 receiver. So magkakasama lahat yan. Ito naman siya, 16 receiver. Okay. So ayan, no, nailista nyo ba? Hindi? Okay, panoorin nyo na lang ulit. So ayun yung mga parts na binili ko noon na sa tingin ko ay may pakinabang sa upgrades ko dito sa MN128. Sa tingin ko naman, so far, maganda performance nito ng mga nakakabit na dito. So dagdag ko na lang din sa listahan nito, no, yung screw set. So screw set yun ng MN128 na napakalaki ang tulong sa pag-upgrade. Kasi kung minsan napuputulan ako ng screw, o kaya nalolost thread, o kaya nahuhulog sa Bermuda Triangle, nawawala na ng tuluyan. So ayan, kumuha na kayo ng ganyan na screw set. So kumuha kayo ng ganyan na screw set ng MN128. Kompleto yan. Lahat ng screws na kailangan nyo dyan, bukod lang doon sa lock nut para doon sa metal upgrade parts ng axle. Kung
para sa buong konteksto ng sinasabi ko tungkol sa lock nut na to, panoorin niyo yung episode ko tungkol doon sa pagkakabit ko ng axle bridge. Okay? So, balikan nyo na lang yung mga videos ko para magkaroon kayo ng idea. So, pag-usapan naman natin yung mga bagay na binili ko sa upgrade parts video ko na hindi ko na kinabit. Either hindi siya talaga maganda, o hindi siya fit, o pangit yung performance, o sadyang tanga-tanga lang talaga ako kasi nadoble ako ng bili, no? So, dagdag ko na din yung mga recent ko na upgrades na binili na siyang pinalit ko dun sa mga nabanggit ko or babanggitin ko ang pangit na parts, no? So, simulan na natin. So, una sa lahat, itong mga axle hubs na to. Yan. Kita nyo yan. Yan. Na dapat pala, hindi ko na binili. Dahil bumili na ako at the same time ng axle bridge assembly. So, ibig sabihin pala ng assembly, mga tol, isang buo na siya. Nandito na rin yung mga upgraded na axle hubs na metal. So, yun, sayang sa pera. Yun na lang sundan. Pakakain bato nyo pa sa akin yung mga doble-doble ninyo. Next, yung pangalawa, yung metal front bumper mount. Ito, pucha, sayang ang pera ko dito. Ito yung metal front bumper mount. So, para mas malinaw ang konteksto, panoorin nyo yung MN128 upgrade episode 3. Yung front gearbox, brushless motor, and bumper mount. Dun yung malalaman kung bakit hindi magandang gamitin tong front bumper mount na to. Ewan ko. Baka mali lang ako nung bili. Pero kasi nakalagay doon MN128. So, panoorin nyo na lang yung episode 3 para mas malinaw, no? So, huwag nyo nang bibilin to. So, pangatlo, itong 72mm na oil type shocks, no? Hindi ko kasi gusto yung performance niya dahil ang stiff ng springs, tapos wala siyang masyadong laro sa shocks kapag nagko-crawl. So, nagpalit ako ng built-in springs, no? Ito, kung makikita ninyo dito, ito yung mga built-in springs na wala nang spring sa labas, nasa loob na lang siya, embedded sa loob. Though, pwede nyo pa siya ma-modify kasi nabili ko is nabubuksan pa to. So, itong 70mm shocks na built-in springs, nagustuhan ko yung performance niya. At mas trip ko yung laro ng shocks niya kumpara din sa oil type shocks. Mas malambot, mas suabe, mas goods. Ito namang pang-apat ko, servo motor. Doon sa nabili kong Neve Arts and Electronics na nakaset, kasama doon ng motor servo na 12 kilograms. So, ito yan. Ngayon, sa pag-research ko sa social media, natutunan ko na mas better ang 20 kilograms na servo motor na gagamitin lalo na kapag nag-upgrade ka ng mga metal parts. So, ito yung 20 kilograms ko na servo motor. Kasi, una sa lahat, mas malakas siya at mas may enjoy mo yung paglalaro. Okay? Pangalawa, less ang gastos dahil madali daw masunog yung mga gantong 12 kilograms na motor So dahil siguro sa bigat na rin ng rig, kaya madaling masunog. So kaya pinalit ko na tong from set ng Neve RC na 12 kilograms, nagpalit ako ng 20 kilograms na Surpass. So Surpass 20 kilograms tong servo motor ko na kinabit na ngayon dito. So okay, masaya ako sa performance niya, ganda, malakas, saka nakaka-enjoy nga naman. Panglima, hindi naman to necessarily hindi maganda, no?
pinalitan ko kasi yung stock battery ko. So, nagagawa pa din naman niya yung purpose niya. Pero, gusto ko lang kasi na mas mahabang laro, no? So, ito yung stock battery ko na L-Ion. So, ginawa ko, bumili ako ng L-Ion na 2S battery galing kay Jax RC Crawlers JACS. Tingnan nyo na lang yung logo. Tama ang banggit ko. Solido yung baterya nito, tol. At mas maganda ang bigay ng kuryente niya, lalo na sa mga 20 kilograms na servo motor. So, kung trip nyo din magpalit ng baterya, marirecommend ako itong si Jax RC Crawler Batteries. Check nyo na lang yung FB page niya, no? Lalagay ko yung link niya dito sa description page o sa description section. Okay, so goods na goods to. Okay na tayo, no? Ito na lahat na nakakabit dito. Balikan nyo na lang sa video ko ano yung mga magaganda na ikinabit ko at itong ibang parts na pera na kasi hindi maganda yung performance o yung fit. Tapos yung iba sayang kasi na doble yung bili ko. So pagpasensyahan nyo na yung unang video ko, huwag nyo nang pagbasihan yun dito na lang sa video na to. Ito yung mga masasuggest kong parts. Again, hindi ako eksperto, newbie RC hobbyist lang ako. So samahan nyo na lang ako, tol, na i-discover pa at matutunan pa ang mga bagay-bagay sa RC, no? So, yun lang. Okay na tayo. Rock and roll.